Magandang gabi sa inyong lahat. Muli ay ating aralin ang libro ng unang Korinto. So tayo po ay manalangin. Aming Diyos, muli naming pinapasalamatan ang mga oras na ito at salamat muli sa kakataon na ito na kami ay makaupo sa inyong paanan, makinig ng inyong salita. At patuloy ang aming paghingi ng mayamang awa at grasya mo at tulong mula sa banal na Espiritu na siyang gagabay sa aming pong pagbubulay-bulay ng salita. At sa iyo lamang po ang kaluwalhatian, pakitanggap po ito galing sa aming mga puso, sa ngalan ni Jesus. Amen. So 1 Corinthians 7, verse 25 hanggang 40. Yan. Yan ang ating aralin ngayon. So sa NIV, ito pagkasalin. Now, about virgins, I have no command from the Lord, but I give a judgment as one who by the Lord's mercy is trustworthy. Because of the present crisis, I think that it is good for a man to remain as he is. Are you pledged to a woman? Do not seek to be released. Are you free from such a commitment? Do not look for a wife. But if you do marry, you have not sinned. And if a virgin marries, she has not sinned. But those who marry will face many troubles in this life, and I want to spare you this. What I mean, brothers and sisters, is that the time is short. From now on, those who have wives should live as if they do not. Those who mourn as if they did not. Those who are happy as if they were not. Those who buy something as if it were not theirs to keep. Those who use the things of the world as if not engrossed in them. For this world in its present form is passing away. I would like you to be free from concern. An unmarried man is concerned about the Lord's affairs, how he can please the Lord. But a married man is concerned about the affairs of this world, how he can please his wife. And his interests are divided. An unmarried woman or virgin is concerned about the Lord's affair. Her aim is to be devoted to the Lord in both body and spirit. But a married woman is concerned about the affairs of this world, how she can please her husband. I am saying this for your own good, not to restrict you, but that you may live in a right way in undivided devotion to the Lord. If anyone is worried that he might not be acting honorably toward the virgin he is engaged to, and if his passions are too strong and he feels he ought to marry, he should do as he wants. He is not sinning. They should get married. But the man who has settled the matter in his own mind, who is under no compulsion but has control over his own will, and who has made up his mind not to marry the virgin, this man also does the right thing. So then, he who marries the virgin does right, but he who does not marry her does better. A woman is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to marry anyone she wishes. But he must belong to the Lord. In my judgment, she is happier if she stays as she is, and I think that I too have the Spirit of God. So itong ating titingnan ngayon ay mga sulat ni Apostol Pablo sa mga singles, sa mga unmarried, dun sa mga hindi pa nag-aasawa. Okay, so atin na pag-aralan na yung mga concerns sa mag-asawa at yung sumunod is yung estado mo, kung ikaw ba ay isang
Hudyo o isang Hentil, at ngayon naman itong section na ito ay patungkol sa mga unmarried people. At ito ay doon pa rin nag-uugat sa verse 1 ng chapter 7 patungkol nga sa sexual relations. Dahil nga andun pa rin yung sin of sexual immorality. Paano mababantayan at maiiwasan na mahulog ang mga unmarried sa sexual immorality. So una, sabi diyan, itong about virgins, I have no command from the Lord, but I give a judgment as one who by the Lord's mercy is trustworthy. So, hindi ito mga utos ng Diyos, kundi ito ay mga pananaw ni Apostol Pablo. But ating kailangan tingnan din na si Apostol Pablo ay under the influence of divine inspiration, meaning to say, ang banal na spirito ang siyang nag-udyok, ang siyang nagbigay din ng kanyang mga pananaw na ito, na kanyang sinulat, at ito ay naaayon naman sa salita ng Diyos. So, masasabi natin na itong section na ito ay mga recommendation ni Apostol Pablo, which is, sabi nga, the much better preferred course to take kung sakasakaling ikaw ay isang hindi pa nag-aasawa or ikaw ay single. Yeah. Dahil nga po merong crisis, sabi. Okay? Because of the present crisis, I think that it is good for a man to remain as he is. Ano yung crisis na yan? At yan makikita natin na sinabi niya sa second part ng verse 28, but those who marry will face many troubles in this life, and I want to spare you this. So may babala o warning si Apostle Pablo sa mga hindi pa nag-aasawa na kung kaya naman nilang manatiling single, maging single na lang sila gaya niya. Pero sabi niya, kung ikaw ay nag-iisip na mag-asawa, hindi ka naman nagkakasala sa paghahangad noon. Actually, okay naman din yon. But sabi nga, but if you do marry, you have not sinned, and if a virgin marries, she has not sinned. Yan ang sabi. So, bakit nabanggit ni Apostle Paul? Kailangan maunaman natin yung konteksto nila, no? Yung iglesia ng Panginoon sa panahon ni Apostle Paul ay dumaranas ng persecution sa mga tagalabas. Okay? Inuusig sila, kinukutya sila. Kaya't naisip ni Paul na mas mainam na sa panahon natin ngayon, dahil nga sila rin ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, bakit pa kailangan pang pumasok sa isang relasyon na kung saan ay baka mauwi lang sa mga problema nga. At totoo naman na ang mga buhay may asawa ay may mga pinagdadaanan. Okay? Like for example, paano mo ino-nurture yung relationship nyo. Dati nag-iisa ka, sarili mo lang iniisip mo. Ngayon, meron ka ng kabiyak, at ngayon you are one flesh, and thereby iniisip mo yung kapakanan ng asawa mo. Now, kung madadagdagan pa yan ng mga supling, ng mga anak, ay madadagdagan din yung mga responsibilidad. Kaya nung time na yon, inuusig na sila, persecuted na sila, at naghihintay sila dahil ine-expect nila darating si Jesus nung panahon nila. Pero aram naman natin na hindi dumating, sapagkat hanggang ngayon ay hinihintay pa rin natin ang pagbabalik ng Panginoon. Okay? So, ganun pa man, sabi, ang paglalagi natin dito sa mundo ay maiksi lang. Kahit saang panahon ka pa ipinanganak, okay, sinasabi nga ni Apostle Paul, dito sa New Testament ang aking tinutukoy na sinabi rin nga sa Old Testament, sa ng psalmist, na if you reach 70, then well and good. If you reach 80,
Then sabi nga, bonus na yon yung 10 years. And sino sa atin ang maaaring umabot sa edad na yon? Meron pa rin naman umaabot ng mga 100 years old. Okay? May mga umaabot pa ng higit pa sa 100 years old. So, pero sila na yung exception. Usually, nakikita natin ay nasa mga 70, 80, kinukuha na ni Lord. Okay? So, dito makikita natin na pangalawa na sinasabing time is short is that maaaring dumating na ang Panginoon. Kung yung panahon ng Apostle Paul, sila ay naghihintay, tayo rin ay naghihintay that at any moment, it is imminent yung pagbabalik ng Panginoon. Kaya sabi, kung kaya mo manatiling single, manatili ka na lang single hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. But if you marry, wala rin kaso yan. Okay? Kaya sinasabi nga, itong mga sinasabi sa verses 29, okay, hanggang sa 31, ito'y mga kataga na parang oxymoron, yung kabaliktaran ng ano sabi kong ikaw ay halimbawa may asawa, you have wives, sabi nga, should live as if they do not. Now, hindi ibig sabihin nito na parang ilalagay mo sa isipan mo na, ay, wala akong asawa. Hindi, may asawa ka. Pero ibig sabihin nun, na dahil nga maiksi ang panahon, then tinuturing natin na ang mga araw na ating nilalagi dito sa mundong ito ay may hangganan. Kaya't kumbaga kailangan maunawaan natin either tayo ang mauna o yung ating kabiyak ang mauna. So, yun ang ibig sabihin ng ni Apostle Paul na kailangan maging matatag ka that if ever one of you disappear or kunin ng Lord, kailangan maging mapanatag ka pa rin. Okay? Hindi naman inaalis na tayo ay mga people with emotions, nandun yon. Pero ibig sabihin lang na we have to really move on with our lives. Ganyan yan. Kaya sabi, those who mourn as if they did not. Okay? Yung mga dumadaan ng mga pagsubok, mga hinagpis, mga problema, mga difficulties in life, adversities, kaliwat kanan, mga persecutions. Hindi ibig sabihin nito positive thinking. Kundi ibig lang sabihin nito is that patatagin natin ang ating sarili. Let us continue to persevere. The name of the game here is perseverance. Sabi nga, magpursigi tayo hanggang sa kunin tayo ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ayan. So, yung mga masaya ay parang isipin na hindi sila masaya. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magsi-celebrate, okay, ng birthdays o ng kung ano mga celebration. Hindi po yan ang ibig sabihin niyan. Ang sabi lang is that maging ready lang tayo. Alam naman natin na tayo dumaan ng pandemic at dahil sa pandemic na ito, marami talaga ang nabigla. Marami ang nagulat at hanggang ngayon, marami pa rin ang hikahos. Marami pa rin ang nagtatanong, ano ba ang nangyari sa mundo? At kailan ito matatapos? Okay? So, sa atin bilang mga Kristiyano, mas malawak, mas mataas ang ating pananaw dahil nakatuon tayo sa kalangitan, nakatuon tayo sa ating Diyos. Kaya't hindi tayo magpapa-epekto kahit anuman ang mga nangyayari sa paligid. Okay? Hindi nangangahulugan, hindi tayo makakaramdam ng hirap, ng sakit, ng kung ano-anong mga tawag ito yung anxiety, nandyan yan, kasama naman yan. Pero sabi, huwag kang mag-dwell sa mga yan. Okay? Sabi nga, for this world, in its present form, is passing away. Totoo yan. At lalo na ngayon na dumating itong pandemic, kailangan meron tayong eternal focus. Ang mga tao dito sa mundo na hindi mananampalataya,
dito rin sa lupa ang kanilang focus. Okay? Naghahangad na either mawala na itong virus or dumating na yung mga vaccine at ma-inject na ang mga tao at bumalik na sa normal. Pero tayo, whether ito'y humaba pa or matapos na nga, tayo ay nakatuon pa rin sa hinaharap sa ating Panginoon, sa kanyang pagbabalik. At yun ang gustong iparating sa atin ng Diyos. I believe itong pandemic na to ay isang paggising ng Diyos para sa kanyang mga anak na maisip nila na ang buhay dito ay maiksi lang. Hindi natin alam kung ano ang bukas. Okay? Hindi pa nga natin alam kung anong effect ng mga vaccines na yan. Kung ito'y makakabuti o makakasama sa atin. Pero sumatotal, ang ating tinitingnan is that pag bumalik ang ating Panginoon, tayo ay ready at makakasama niya sa kanyang piling, sa kanyang kaharian. Okay. So, tuloy tayo. Excuse me. So, sinasabi ni Apostle Paul sa mga hindi pa nag-aasawa, sa mga singles, gusto kong maging malaya kayo sa mga concerns dito sa mundo. Dahil nga kapag ikaw ay sarili mo lang, wala kang masyadong iniintindi, kundi ang sarili mo, kaya you can be focused on the Lord's affairs, sabi nga. How he can please the Lord. Pero ang isang may asawa, concern siya sa mga affairs dito sa mundo. Paano niya ma-please yung kanyang asawang babae at ganoon din naman ang babae sa kanyang asawang lalaki. Meaning to say, yung interest natin, yung ating concern, yung ating paninilbihan ay hati. Totoo naman talaga yan. Totoo yan. Okay? Kaya kahit pa nga ang pastor na may asawa, okay? Hati pa rin siya. Bakit? Dahil meron pa rin siyang asawa, mga anak na asikasuhin. So, hindi siya pwedeng masabing full-time na makapagsilbi sa iglesia. See? Kung kailangan siya ng kanyang pamilya, ay kailangan unahin niya ang kanyang pamilya. Maraming mga pastor ang nababurn out or nahuhulog sa mga di kanais-nais na mga pangyayari sapagkat hindi niya nabantayan ang kanyang relasyon sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Napabayaan niya at naging focus siya sa ministry na kung saan ay kinain na siya rin ng ministry. Kaya dapat balance lang. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo dito. Okay. So, mamaya may babanggitin ako. Hindi ko na isasama dito sa ating turo, pero sa ating pag-uusap mamaya ay meron akong ibabalita sa inyo na medyo nakakalungkot, pero kailangan tanggapin natin sapagkat tayo bilang mga anak ng Diyos, kahit tayo Kristiyano pa, hindi natin masasabi na tayo ay invincible, na hindi tayo mahuhulog sa kung anumang mga temptasyon meron dyan. Nakita naman natin yan sa mga buhay ng mga karakter sa Bible, gaya ni Haring David, si Solomon, okay? Mga iba pa, si Samson, okay? Nahulog din sila sa mga patibong ng kaaway sa mga temptasyon. Kaya't sinasabi ko, kung ikaw, kahit ikaw isang pastor o isang kilalang leader sa iglesia, ay kailangan mo pa rin tingnan ang relasyon mo sa iyong asawa, sa iyong pamilya, dahil yan ang una mong ministry sa totoo lang. Kapag yan napabayaan mo at nabaling ka lang sa ministry, darating ang panahon, magulat ka, bigla kang nahulog, at doon mo lang ma-realize, ay, nagkamali ako. Kaya't kailangan po natin bilang isang iglesia ipanalangin ang ating mga pastor, ang kanilang mga pamilya, sapagkat nakasalalay din doon ang buhay ng ministeryo. Kapag ka nahulog ang pastor, nahulog ang asawa ng pastor,
damay lahat, damay ang buong iglesia, damay din ang mga ministeryo kung may mga outreaches yan. Maraming mga aspetong titingnan, aspeto ng kumbaga mga yung nahihirapan tanggapin yung pangyayari or parang sila ay kumbaga na pagkanulo o na betray or para silang naloko o nadenggoy. Bakit nangyari ito? Ganyan. Pero sinasabi ko na pauna na tayo ay mga tao pa rin. Tayo ay hindi mga supermen na hindi na tayo mahuhulog sa anumang patibong ng kaaway. So andun pa rin ang agarang pag-iingat, mga kapatid. Okay? So patuloy tayo. So dito po sa ating inaaral, sabi nga, yung present crisis na yan, na sinasabi nga ay maaring, sabi ko kanina, yung immorality, dahil nga yung environment na kinalalagyan nila Apostle Paul ay isang lugar, yung Corinthian church per se, is in the middle of a city that is so, kumbaga, that many people are so promiscuous. Yung maano sila sa sexual attraction, mga ganyan. Andiyan yung mga sinasabi ko, mga templo ng mga goddesses na kung saan ay nagkakaroon ng mga orgies and many more. Okay? Debauchery and sexual things which are normal for those who are part of that pagan culture. But for the Christians, yun po ang concern. Hindi na po sila dapat bumalik pa sa kanilang pinanggalingan kung sila man ay dating ganon. Sapagkat sila ay binili na ng dugo ni Kristo. Sila na ay hinugasan na ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at nilagak na sa kaharian ng bugtong na anak ng Diyos na si Yesu Kristo. So, tayo ay mga bagong nilalang na. At dito makita natin, sabi nga sa verse 36, if anyone is worried that he might not be acting honorably toward the virgin he is engaged to. So babalik tayo doon sa konteksto na kung iniisip nitong single na lalaki doon sa kanyang gustong asawahin at naisip niya na talagang mahal na mahal niya itong babaeng ito. At the same time, alam niya ang kanyang kakayanan, that he can burn sa kanyang passion, sa kanyang dahil inuud yung kanyang laman, talagang madali siyang mahulog sa temptasyon. Sabi nga din, kailangan makasal. Okay? He is not sinning. Kung inisip niya na gusto niyang mag-asawa, dapat lang na magpakasal sila. Pero kung ang isang tao naman, settled na sa kanyang mind, na talagang hindi na ako mag-aasawa, akin nang ibinibigay ang aking buhay para sa Panginoon. Hindi po ito panawagan ng pagmamadre o pagpapare. Hindi po. Gaya ni Apostle Paul, okay, siya ay tinawag ng Diyos para kanyang ibigay ang kanyang buong buhay para sa ministeryo ng Ebanghelyo. Yun lang yun. Hindi ibig sabihin panawagan ito ng kaparian o pagmamadre. Okay? Hindi po yan ang ibig sabihin dyan. Okay? So, kung kaya mong kontrolin ang inyong sarili, ang iyong katawan, at sabi nga ang iyong will, at you have made up your mind not to marry, then do not marry. You are doing a right thing. But if you marry, you are doing likewise a right thing. But if you do not marry, then you have done better. Bakit? Kasi mas makakakonsentrate ka sa paninilbihan mo sa Diyos. Okay?
walang mga nakasabit sa iyo na mga maaring humatak sa iyo pababa or matanggal ang focus mo sa Panginoon at sa kanyang sa kanyang ministeryo, okay? Sa pag-iebanghelyo. Yan. So, sabi nga, kapag ikaw ay nagpakasal at kayo'y nakasal, sabi nga, ang inyong relasyon ay habang kayo'y may buhay. Okay? Pag ang isa ay namatay, gaya ng lalaking asawa, then ang babaeng asawa ay malaya na muling makakapangasawa ng kahit sino mang gusto niya. Pero, merong nakalakip dyan na but he must belong to the Lord. So kung ikaw ay kasapi sa iglesia ng Panginoon, hindi ka basta maghahanap ng kahit sino na lang. Kailangan isang mananampalataya. He must be a believer. She must be a believer. Whichever, kung babae o lalaki man. Okay? Dapat, kung babae ang namatay, yung lalaking naiwan, maghanap siya ng believing na wife. At kung yung lalaki naman ang namatay, yung believing wife should find a believing husband to be. Okay? Kaya sa judgment ni Apostle Paul, she is happier, meaning to say, the virgin or the single person, if she stays as she is, yung being unmarried. And I think that I too have the Spirit of God, meaning to say, sinasabi ni Apostle Paul na yung kanyang pananaw na ito is that it is likewise guided by the Holy Spirit Himself. Yung pagkasabi niya o pagkasulat niya rito ay meron din basbas ito ng banal na spirito. And therefore, it is, sabi nga, the better course of action. Kaya't sa usaping ito ay makikita natin na may choice ang mga hindi pa nag-aasawa. They can remain to be unmarried or they can marry as well. And both are good. Wala pong sinasabi dyan na masama yung isa. Okay? So, dito po tayo magtatapos. I hope naintindihan nyo at tayo dadako na sa ating panalangin. Magandang gabi.